Reading mo, Capricorn. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hierophant. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, andun yung kagustuhan mo na gawin kung ano yung magpapasaya para sa'yo, pero iniisip mo pa rin na gawin ko ano yung tama dun sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, may mga gumugulo sa isipan mo, inaalis mo yung sarili mo dun, ginagawa mo yung kaya mo para alamin kung ano yung kailangan dun na gawin para maialis mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun. Unti-unti ka nang nag-heal and gagawin mo yung kaya mo para sa sarili mo, para sa mga pangarap mo. Andun yung passion nitong tao na to na gusto niyang ipakita sa'yo, gawin ko ano yung kaya niya na mapansin mo siya. You need to listen to your inner self, to your intuition. Kasi may mga binibigay sa yung idea na makakatulong para sa'yo pero pinabaliwala mo. May tao na nagbibigay sa'yo ng advice or iniisip mo kung ano yung kailangan na gawin doon sa mga nangyayari sa buhay mo and alam mo para sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Pero may mga bagay na hindi pwedeng ipilit dahil gusto mo lang. Alam mo na kailangan na alamin kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon, gawin kung ano yung tama. Masaya ka na andun yung freedom para sa'yo. Masaya ka na malaya ka na nakakilos, nagagawa mo yung gusto mo. And nakikita mo na may mga pangarap ka pa na gusto mong maabot or naabot mo yung goal mo. Na-achieve mo yung gusto mo. Gusto mong maipakita sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo. Kasi para sa'yo, sobra yung pagmamahal. All in ka kapag nagmahal ka. Pero ang nangyayari, ikaw lang yung nagbibigay. Walang bumabalik sa'yo. Some of you andun yung you feel sensitive and emotional. Meron kang gustong gawin pero pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung gagawin mong hakbang doon. Kung ano yung paraan na pwedeng gawin doon. Clarify natin ang 8 of Swords. 7 of Cups and 10 of Swords. Meron kang hinihintay. Some of you, you feel hurt dito kasi may mga desisyon na para sa'yo hindi mo maibigay at nahihirapan ka kasi you feel undecided and feeling mo binibetray ka or gusto mong alisan yung sitwasyon na yun. Clarify natin King of Wands. Temperance and the Tower. Itong tao na to, sobrang haba ng pasensya niya. Pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung gagawin niya. Kasi may mga desisyon siyang kailangan na pag-isipan ng mabuti. Alam niya na hindi maganda yung nangyari. And gusto niya ngayon na magsimula uli. Gawin ko ano yung kaya niya dun na magawa sa sitwasyon. Clarify natin ang King of Swords. 4 of Pentacles and 10 of Pentacles.
iniisip mo kung ano yung maibibigay mo dun sa pamilya mo. Some of you, hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan or yung person mo. Kasi, para sa'yo, gusto mong makuha yung long-term na financial stability. Some of you, pwedeng itong taon na to, ikaw yung nakikita niyang panghabang buhay na gusto niyang makasama. At maibigay sa'yo kung ano yung kaya niya. Clarify natin ang Queen of Cups. Judgment and the Empress. Alam mo na hindi mo deserve yung masaktan. And one day, may isip mo rin kung ano yung kahalagaan ng mga bagay na gusto mo, ng sarili mo. Clarify natin ang Queen of Wands. Ace of Wands and Four of Wands. Unti-unting magiging maganda yung pagsasama. Nakikita ko dito andun yung involved na marriage or magkakaroon ng pagkikita and magkakaroon ng passionate moment. Pagsisimula. Magkakaroon ng spark yung relationship. Clarify natin the High Priestess. Six of Wands and Page of Swords. Bagong idea na binibigay sa'yo na makakatulong para sa'yo na maging successful, makuha mo kung ano yung gusto mo. Clarify natin ng Nine of Pentacles. The Devil and the Devil. Gusto mong makuha kung ano yung gusto mo para sa sarili mo. Maraming dumarating sa'yo at meron kang mga na-achieve. Nagiging masaya ka dun. Clarify natin ng Page of Pentacles. Three of Pentacles and Three of Wands. Ngayon, inaayos mo yung buhay mo, yung financial mo. Meron ka dito na gusto mong simulan para sa sarili mo. And pwedeng meron kang gustong puntahan or gusto mong magtrabaho sa malayo. Pinag-iisipan mo yon dahil malaki yung maitutulong nun para sa buhay mo, para sa mga pangarap mo. Mahalaga sa'yo na maiayos mo yung financial mo. Alamin natin ang mensahe para sa'yo. When I merge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Ang mensahe para sa'yo na ikaw yung gagawa ng gusto mo. Kung ano yung desire ng puso mo, sundin mo. Samahan mo lang palagi ng pagdarasal. Kasi kapag meron kang trust, may faith ka sa Diyos at sa sarili mo, marami kang makakamit sa buhay. Maraming dumarating na maganda sa buhay mo. And pag sumikapan mo, i-attract mo yung gusto mo. And ibigay mo kung ano yung kaya mo doon sa mga nangyayari sa buhay mo. Pagtrabahuan mo para maabot mo yung gusto mo at makuha mo yung pangarap mo sa buhay. Kasi kapag ginagawa mo lahat ng kaya mo, and unti-unting darating yan eh. Mamamalayan mo na lang na nandun ka na pala sa success na gusto mo, sa mga pangarap mo. Kasi pinagtrabahuan mo. And kung ano yung mga bagay na hindi maganda nangyayari sa buhay mo, kalimutan mo na yun para hindi pa maging burden at magpabigat sa puso mo. Kasi mas makakagulo lang yun sa buhay mo. Mabablock lang niya yung mga bagay na darating sa buhay mo. Yung mga pangarap mo. Kasi yung attention mo mapupokus dun sa mga bagay na tapos na. Na dapat kinakalimutan na. Isipin mo na yung pangarap mo yung mahalaga ngayon. Kung paano magiging okay yung buhay mo at mag-heal ka doon sa mga bagay na nangyari sa nakaraan naman. At itong yung reading Capricorn, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.